Chapter 3. Pagmasdang mabuti at tingnan kung papaano ang lahat ng mga punong kahoy ay nalalagas ang kanilang mga dahon, maliban sa 14 na punong kahoy, kung saan hindi nawawalan ng yabong at nananatili ang luma nilang mga dahon hanggang sa sumapit ang 2 o 3 taon. At muli, pagmasdang mabuti ang mga araw ng tag-init. Ang araw ay nasa itaas at ang lupa nasa tapat nito. Ikaw ay naghahanap ng lilim at tahanang masisulungan dahil sa init ng araw. At ang lupa ay nasusunog rin sa init. At kaya ikaw ay di makaapak sa lupa o maging sa bato dahil sa init nito. Chapter 5. Pagmasdang mabuti kung paano ang punong kahoy tinatakpan ng kanyang sarili ng berdeng mga dahon at magbubunga at mauunawaan sa paggalang sa lahat ng bagay ay maramdaman kung paanong siya nabubuhay magpakailanman. Ginawa ang lahat ng mga bagay para sa iyo. At kung paano ang kanyang mga ginawa ay nasa harap niya sa bawat kasunod na taon, at ang lahat ng mga tungkulin ay tinapos nila para sa kanya. At ang lahat ng kanyang mga ginawa para paglingkuran siya at hindi nagbabago. Dahil sa ang Diyos ay nag-utos, ang lahat ay natapos. At pagmasdan kung paano ang mga dagat at mga ilog magkasamang tinapos ang kanilang mga gawain. Ngunit ikaw ay hindi nagsumikap, ni hindi sumiyasat sa batas ng Diyos. Ngunit ikaw ay sumalangsang at nagsalitang mapagmalaki at mabibigat na salita, na gamit ang iyong maduduming bunganga laban sa kanyang kadakilaan. O kayong may matitigas na puso, kayo hindi magkakaroon ng kapayapaan. Dahil dito, susumpain ang iyong mga araw at ang mga taon ng iyong buhay ay mapapahamak at ang walang hanggang sumpa ay patuloy na madaragdagan at kayo'y hindi makakasumpong ng awa. Sa araw na yon, ang iyong pangalan ay isusumpa ng lahat ng matutuwid at sila'y susumpain kang makasalanan magpakailanman. Para sa napili, magkakaroon ng liwanag, kagalakan at kapayapaan. Subalit para sa iyo, ang walang galang sa Diyos, magkakaroon ng sumpa. Kapag ang karunungan ay pinagkaloob sa mga napili, silang lahat ay mabubuhay at hindi na muling gagawa ng mali, alinman sa pamamagitan ng pagkalimot o sa pamamagitan ng pagmamalaki. Ngunit ang mga nagtataglay ng karunungan ay magpapakumbaba. Sila ay hindi na muling gagawa ng mali at sila ay hindi nahahatulan sa mga araw ng kanilang buhay. At sila'y hindi na mamamatay sa matinding puot o galit, subalit kukumpletuhin nila ang mga araw ng kanilang buhay, at ang kanilang buhay ay tutubo sa kapayapaan, at ang mga taon ng kanilang kaligayahan ay madaragdagan sa kagalakan ng walang hanggang kapayapaan sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay. At nang lumipas ang panahon kung saan ang anak ng tao ay dumami, at sa mga araw ding yun ay isinilang nila ang magaganda nilang anak na babae. At ang mga anghel na anak ng langit, nakita sila at pinagnasaan sila. At ang sabi nila sa isa't isa, halina kayo, tayo nang pumili ng mga aasawahin natin sa mga anak ng tao at mag-anak tayo, sarili nating mga anak. At si Semyaza
Ang kanilang pinuno ang sabi sa kanila, "Ako ay natatakot na kayo ay hindi sasang-ayon sa ganitong gawain, at akong mag-isa ang magbabayad nitong matinding kasalanan." At silang lahat ay sumagot sa kanya at sinabi, "Tayong lahat ay manunumpa sa panumpaan, at ito'y magbibigkis sa atin sa isang sumpa na hindi natin babaguhin ang planong ito. Subalit upang isagawa ang planong ito ng epektibo." Pagkatapos nito, silang lahat ay sumumpa ng magkakasama at lahat ay nakatali sa isa't isa na may kaakibat na sumpa. At silang lahat ay 200. Bumaba sa Ardis sa mga araw ni Jared sa tuktok ng bundok Hermon. At tinawag nila itong bundok Hermon dahil dito sila nanumpa at nakatali sa isa't isa na may sumpa. At narito ang pangalan ng kanilang mga pinuno: Semyaza, siya ang kanilang pinuno; Orakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Azael, Armaros, Ananel, Zakiel, Samsiel, Satael, Turiel, Yumiel, Araziel. Ito ang mga pinuno ng 200 anghel at sa iba pang kasama sa kanila. At sila'y kumuha ng mga magiging asawa para sa sarili nila, at ang bawat isa ay pumili ng para sa sarili niya. At sila'y kumuha ng mga magiging asawa para sa sarili nila, at ang bawat isa ay pumili ng para sa kanyang sarili. At sila'y nagbuntis at ipinanganak nila ang malalaking higante, at ang tangkad nila ay 3,000 kubit. Ito ay lumamon sa pinagpagalan ng mga tao, hanggang sa ang tao ay hindi kayang sustinihan sila. At ang mga higante, kinalaban sila para lamunin ang tao. At sila ay nagsimulang gumawa ng kasalanan laban sa mga ibon, at laban sa mga reptilya, at laban sa mga isda, at ininom nila ang dugo ng mga ito. Pagkatapos ang mundo ay nagreklamo tungkol sa mga lumabag sa batas na yan. At si Azazel, tinuruan niya ang mga taong gumawa ng mga espada at mga bala-araw, at mga kalasag at mga baluti sa dibdib, at kanyang itinuro sa kanila ang mga bagay sa paggawa ng mga ito. At ang sining sa paggawa ng mga ito at mga pulseras at mga borloloy, at ang sining ng mga pagpapaganda ng kanilang mga mata at pagpapaganda ng kanilang mga talukap ng mata, at ang mga pinakamamahaling mga bato at lahat ng uri ng makukulay na mga tina, at ang mundo ay nagbago. At nagkaroon ng matinding kasamaan at maraming pakikiapid, at sila'y napunta sa pagbibisyo, at lahat ng kanilang daan ay naging masama. Ang Mizrak ang nagturo sa lahat ng manggagaway at gumamit ng mga ugat ng halaman. Si Armaros sa pagtanggal ng gayuma, Barakiel nagturo ng astroloho, at Kokabiel nagturo ng bituin, Ezekiel kaalaman sa ulap, Arakiel mga simbolo sa lupa, Shamsiel simbolo ng araw, at Asradel ang landas ng buwan. At sa pagkasira ng mga tao, sila ay sumigaw, at ang tinig nila ay nakarating sa langit. At sina Michael, Gabriel, Suriel at Uriel dumungaw mula sa langit, at kanilang nakita ang madaming dugo na dumadaloy sa lupa, at lahat ng labis na kawalang katarungan na noon ay nagawa sa lupa. At ang sabi nila sa isa't isa,
hayaan ang mawasak na mundo. Tumigaw na may tunog ng kanilang mga iyak hanggang sa tarangkahan ng langit. At ngayon sa iyo, o banal ng langit, ang mga kaluluwa ng tao ay nagreklamo, sinabing dalhin ang aming layunin sa kataas-taasan. At sila nagsalita sa kanilang Panginoon, ang Hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, ang iyong kalwalatian sa trono sa pagtitiis para sa lahat ng mga henerasyon ng sangkatauhan at pinagpala at pinuri. Ikaw ang siyang lumikha ng lahat at kapangyarihang nangingibabaw sa lahat ng mga bagay ay nasa iyo. At lahat ng bagay ay walang takip at bukas sa harapan mo, at nakikita mo ang lahat ng bagay at walang anuman ang naitatago sa iyo. Pagmasdan, matapos ang ginawa ni Azazel, kung papaano niya itinuro ang lahat ng kawalang katarungan sa daigdig at nagsiwalat sa walang hanggang mga lihim na gawa sa langit. At si Semyaza ang may gawa ng kilala ng mga sumpa. Ikaw yung sa kanya'y nagbigay ng otoridad para pamunuan kung sino ang nasa panig niya. At sila'y pumunta sa mga anak na babae ng mga tao na magkakasama, sumiping doon sa mga babae, naging marumi at inilantad sila sa ganitong mga kasalanan. At ang babae ay nagsilang mga higante dahil doon ang buong mundo ay napuno ng dugo at kawalan ng katarungan. At ngayon pagmasdan ang mga kaluluwa ng mga namatay, umiiyak at sumumbong hanggang sa tarangkahan ng langit. At ang kanilang pananaghoy ay umakyat. Hindi sila maaring lumabas sa harap ng mga walang katarungan na kung saan nagkasala sa lupa. At ikaw na may alam ng lahat, bago ito maganap. At ikaw alam mo ito, at ano ang tungkulin ng bawat isa sa kanila. Ngunit ikaw ay walang anumang sinabi sa amin, ano ang nararapat naming gawin sa kanila ukol dito. At pagkatapos, ang kataas-taasan, ang dakila at banal na isa, nagsalita at sinugo si Arsayalalyura sa anak ni Lamek, at ang sabi sa kanya, sabihin mo sa kanya sa ngalan ko, itago ang iyong sarili, at ibunyag mo sa kanya ang katapusan na siyang paparating dahil ang buong mundo ay magugunaw. Isang malaking baha ang paparating sa buong mundo at lahat ng nandoon ay mawawasak. At ngayon turuan mo siya para siya ay makatakas at ang kanyang mga supling ay matirang buhay sa buong mundo. At karagdagan ng Panginoon, sinabi niya kay Raphael, talian si Azazel sa kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa at itapon siya sa kadiliman. At hatiing mabuksan ang disyerto kung saan ito sa Dudael at itapon siya doon. At ihagi sa kanya ang tulis-tulis at matatalas na mga bato at takpan siya ng kadiliman at ayan siyang manatili roon magpakailanman at takpan ang kanyang muka para hindi na siya makakita ng liwanag. At nang sa gayon sa dakilang araw ng paghukom, siya ay maaaring ihagis sa apoy at mapanumbalik sa dating kalagayan ang daigdig kung saan ang mga anghel ang nagwasak at ipabatid ang muling panunumbalik sa dati ng daigdig sapagkat ako ay ang magpapanumbalik sa dati sa daigdig para hindi lahat ng mga anak ng tao ay mawasak dahil sa mga kaalaman na ang tagamasid ang nagpaalam at nagturo sa kanilang mga anak. At ang buong mundo ay nawasak dahil sa mga katuroang gawa ni Azazel at laban sa kanya nakasulat, lahat kasalanan.
At ang Panginoon ay nagsalita kay Gabriel, patuloy na labanan ang mga anak sa labas at ang mga itinakwil at laban sa mga anak ng nakikiapid. At wasakin ang mga anak ng nakikiapid at ang mga anak ng tagamasid na napabilang sa mga tao. At ipadala sila sa labas at hayaan silang wasakin ang isa't isa sa labanan para ang haba ng mga araw nila ay mawala. At sila hihiling sa iyo, subalit ang mga humiling ay makakatanggap ng walang tulong ng mga ito. Tulong mula sa kanilang mga ama, para sa kanilang pag-asa, para sa buhay na walang hanggan. At nang ang bawat isa sa kanila ay manatiling buhay hanggang sa 500 taon. At ang Panginoon ay nagsabi kay Michael, humayo, ipagbigay alam mo kay Semyaza at sa iba pang kasama niya, sino man ang may kaugnayan sa babae para dungisan ang kanilang sarili sa kanila ang lahat ng kanilang mga karumihan. Kapag lahat ng kanilang mga anak ay pinatay ang isa't isa at kapag nakita nilang pagkawasak ng kanilang mga mahal, itali sila para sa 70 na henerasyon sa ilalim ng mga burol ng lupa hanggang sa araw ng kanilang kahatulan at ang kanilang pagganap, hanggang sa paghahatol na kung saan ay para sa lahat ng kawalang hanggan ay matupad. At sa mga araw na yon, sila'y mamumuno sa kanila sa kailaliman ng apoy, sa pagdurusa at sa buwan, sila ay makukulong para sa lahat ng mga kawalang hanggan. At pagkatapos si Semyaza ay nasunog, at mula noon ay nawasak kasama sila. Magkakasama sila na nakatali hanggang sa katapusan ng lahat ng mga henerasyon. At sirain ang lahat ng mga kaluluwa ng kasakiman at ang mga anak ng mga tagamasid dahil sila ay nagkasala sa sangkatauhan. Wasakin ang lahat ng mali mula sa mukha ng daigdig at ang lahat ng masasamang gawain ay itigil. At ngayon, ang lahat ng mga matutuwid ay magpapakumbaba at mabubuhay hanggang sila ay mag-anak ng libo. At ang lahat ng mga araw ng kanilang kabataan at ang kanilang mga Sabado, sila ay matatapos sa kapayapaan. At sa mga araw, ang buong mundo ay magbubungkal sa kabutihan at lahat ng mga ito ay nakatanim sa mga puno at ito ay mapupuno ng grasya. At ang lahat ng mga kaaya-ayang puno, kanilang itatanim dito at sila ay magtatanim sa mga ito ng mga baging. At ang mga baging na itinanim dito ay lilikha ng mga bunga na sagana at ang bawat buto na yon ay ibabaon dito. Bawat sukat ay lilikha ng 1,000 at bawat sukat ng oliba ay lilikha ng 10 pampaligong langis. At kayo'y linisin ang mundo mula sa lahat mali at mula sa lahat ng kawalan ng katarungan at mula sa lahat ng kasalanan at mula sa mga walang galang sa Diyos at mula sa lahat ng marurumi na kung saan ay dinala na sa mundo. At lahat ng mga anak ng tao ay magiging matuwid at ang lahat ng mga bansa ay paglilingkuraan at pagpapalain ako at lahat ay sasambahin ako. At ang mundo ay magiging malinis mula sa lahat ng kasamaan at mula sa lahat ng kasalanan at mula sa lahat ng puot at mula sa lahat ng pagdurusa at ako ay hindi na muling magpapadala ng baha sa ibabaw nito sa lahat ng mga henerasyon magpakailanman. See you in my next video. At naman papakinggan ang chapters 11, 12, 13, 14, 15 hanggang 16. Maraming salamat sa pakikinig.